Hello guys, good morning and good afternoon na ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung pangyayari ngayon dahil itong baboy namin ay nanganak na siya. Tapos ang masakit ay nag-iisa na lang yung anak, namatay pa. Tapos ganito na lang siya na hindi man lang siya mag-labor na ulit kasi hindi pa naman lumabas yung yung 'di ba kapag manganganak ng isang hayop ay may lalabas na yung sa amin na yung kadkadwa ba yun sa Ilocano, yung parang laman, 'di ba? Ngayon wala namang lumabas. Ngayon nagtawag ako ng veterinary kasi sinabi ko na bakit ganito yung baboy namin, wala man lang lumabas na iisa na lang yung lumabas, tapos yung pang baboy namatay, lumabas na hindi pwersa, hindi talaga kusa na lumabas, namatay na lumabas guys, kasi pinersa ng asawa ko dahil hindi na siya makaano dun sa puwerta niya, kasi first time niyang manganak. Ang hirap pala yung magpaanak ka ng isang baboy na wala ka man lang pang paano sa mga veterinary na mag-check up nila kung kailan ba manganganak para may paghandaan mo. Diyos ko, alam niyo ba guys, talaga ako para kong nanghihina, kung masayangan ako guys kasi ang daming gastos. Pinaghirapan ng anak ko para siyang nawalan ng gana sa buhay kasi nakita niya yung magdamag din siyang napuyat kagabi, pares kami, kaya yung mata ko namumula na siya, namamaga na dahil sa puyat. Binantay namin magdamag yan yung baboy guys, hanggang ngayon di pa ako nakatulog. Ito yung pina-injection niya, oh. Ito guys, ito yung ito madilim kasi dito, ito yan yung tinusok ng veterinary kanina lang. Isang oras na guys, hindi pa siya nag-labor. Tingnan nyo naman, oh. Pakita ko sa inyo. Ang bait pa naman na baboy guys, ang bait pa naman, pero bakit ganito? Ang laki pa ng tiyan. Niisip ko baka may laman pa sa loob. Sabi ng anak ko, dukutin ko daw sa loob. Hindi ko naman kayang dukutin. Tingnan nyo naman yan, oh. Ang laki pa ng tiyan, parang may laman pa sa loob. Pero natusukan na ito yung para sa pangpa-labor. Wala naman siyang hindi naman siya nag-labor. Paano kayang gagawin ko dito? Diyos ko, hindi ko na alam, nagugulan ako guys. Wala naman akong makatulong sa akin dito. Yung asawa ko nandun, tulong ng tulong kasi siyempre sa magdamag na puyat hanggang ngayon. Ganito lang siya guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa baboy namin. Yung anak ko nadismaya na siya. Kawawa. Ako rin. Parang pero sabi ko mabuhay lang yung ina. Oh. Kawawa siya talaga. Ang laki ng tiyan. Ewan ko, may laman pa to. O, taba. Kung anong mali namin na pag-alaga. Kasi ang baboy, sabi kasi nila, ang advice nila yung iba na nagpapaina, yung inahin na baboy, hindi masyadong mataba. At saka hindi masyadong late yung pagpaasawa para bata siyang manganganak. Kaso lang kasi ito, nung na siya ito guys, nung nag-asawa na siya, mga 7 months na yata noon, yung baboy, kaya parang late na siyang nagbuntis. Kaya heto, ganito, hindi marunong mag-labor na mag-isa. Yung bang mag-ire siya, nahihirapan na mag-ire. Mag-ire siya ng hindi na niya itutuloy yun, tapos matulog na naman siya, ganon. Ang hirap kasi guys, tingnan niyo siya, oh. Nangihina na. Hindi ko alam, ang laki pa naman, wala na, oh. Ito, oh, ang laki, baka may pa dito. Baka meron pang dito, baboy dito. Sabi ng anak ko, dudukutin ko daw yung dito sa puwerta niya. Takot ako, hindi ko kaya. Kung titingnan pa sa loob. Sabi yung veterinary, kung after 30 minutes, kapag wala na siyang lumabas, wala na siyang anak. Paano na yung yung matris niya doon sa loob, yung kasama ng mga biyek, wala na ba? Ang laki-laki ng tiyan, oh. Tignan nyo naman, oh. Laki-laki ng tiyan. Parang may laman pa dito. Ano ito? Taba? Taba kaya ito na kinain na niya. Ito, oh. Parang andito yung Kaya nga yung kung sakali na may makapanood na ganito rin yung experience,
Sana mag-comment naman kayo para ituro nyo sa akin. Naguguluhan ako talaga guys. Hindi talaga ako makatulog. Kahit konting tulog, hindi talaga ako makatulog. Nag-iisip ako kasi nasasayangan ako. Dahil siyempre, pangarap ng anak ko magkaroon ng pegiri. Kaya yan, nagpaayos siya ng pegiri. Yan ang pinapaayos niya. Gumastos siya ng marami. Yan, gumastos siya. Para lang mabuhay din kami guys. Matulungan niya kami. Bigyan niya kami ng magandang buhay. Pero, parang walang nangyari kasi, siyempre, yan, tingnan nyo ito. Ito yung, sabi niya, kapag manganak yung baboy, tapos, kapag matapos yan, manganak yung baboy, madadagdagan pa niya yung halagaan namin, ganun, para meron naman kaming maibigay niya na kabuhayan namin dito sa probinsya. Kasi nga, siyempre, para meron siyang asahan na pagdating niya dito, ay hindi na siya, meron kaming pagtutulungan na parang hanap buhay, ganoon. Kasi kung nagpurgod na ang isang tao, kailangan meron ka man lang yung project na pinagtuunan mo ng pera mo, di ba? Tingnan niyo man yung ibag ko, grabe. Kaya nagbili siya ng mga kambing. Marami siyang pangarap, guys. Pero ito yung, di ko alam kung paano ko ipaliwanag sa anak ko. Kanina, ewan ko, parang wala na siyang isip. Nawawalan na siya ng pag-asa. Ako din, nawawalan na rin ako ng pag-asa. Paano kasi, ang inaasahan ko yung baboy, maraming anak. Mga 12, gano'n, o 10. Kasi first time niya yung mga anak eh. Kaso lang guys, iisa, namatay pa. Tapos, ang laki, yung anak niya. Ang laki talaga, tapos dinukot ng asawa ko dun sa puwerta. Akala ko, meron pang susunod. Wala nang sumunod. Tapos yun, hanggang kanina, tumawag na kami ng kagabi. Wala naman lang matawagan na makatulong dito kasi wala namang malapit na yung veterinary. Ang layo pa, galing pa sa Tuguegarao City, yung veterinary. Kaya paano ka makatulong kung kailangan talaga kung mag-alaga ka dyan, marunong ka talaga sa animals, yung marunong kang magpaanak, alam mo yung technique ng pagpaanak, malakas ang kalooban mo, hindi kayong nanghihina. Ako kasi guys, hindi pa ako naka-experience. Wala pa akong experience sa pagpapaanak ng baboy. Kaya sabi ko, gusto ko lang mag-alaga ng baboy, yung hindi yung inahin kasi para ibenta na agad, ganun. Ayoko kasi yung inahin kasi hindi ako marunong dahil hindi naman ako eksperto sa mga ganyan. Asawa ko kasi nagmamagaling. Nagmamagaling kasi yung matanda na yan. Kaya yan ang may kasalanan. Dapat siya ang sisihin ng anak ko. Siyempre, ako yung tumatanggap ng mga pera. Siyempre, ako ang sisihin niya dahil ako yung parang nagmamanage dito ng mga kabuhayan namin. Kaya ako ang sinisisi ng anak ko na bakit hindi ko tinignan ng kabutihan yung baboy. Hindi ko nga rin alam kung anong nangyari dyan sa baboy kasi ang alam ko naman guys namang yung baboy ay manganganak ng kusa. Ganun ang alam ko. Wala naman sa isip ko na nahihirapan. Di ko naman alam na yung nahihirapan ng isang baboy na manganganak. Talagang hindi pumasok sa isip ko yun kasi nagtiwala talaga ako kaya galit na galit yung anak ko. Hindi ko na alam kung ano yung paliwanag ko. Sabi ko, hayan muna, mag-rest ka muna dyan. Sabi ko, mag-rest ka muna para sa ganun kasi siyempre ang anak ko, siya na yung sumunod sa akin na naging breadwinner dahil siyempre wala na rin ako sa abroad. Nagpurugod na ako guys. Kaya siya naman ang binigyan ng Panginoon ng swerte sa buhay. Sabi ko, napakabait din na anak yan kasi iniisip niya yung kabutihan namin dito sa probinsya, dito sa Pilipinas. Para gusto man niyang umangat yung buhay namin, hindi kami bumalik sa hirap. Mabigyan niya kami ng magandang buhay na kahit papaano ay kahit wala siyang maipon, basta meron siyang mapundar. Yun ang nasa isip niya guys. Pero, siyempre, mga ibang tao, iiyak na naman ako dito. Yung ibang tao, basta masarap na yung pagkain, uminom ng alak, tapos napakain na yung hayop, wala na siyang pakialam kung anong mangyari. Hindi ko naman alam kasi ako, sana kung nag-aral ako ng veterinary, alam ko yung mga pangyayari sa baboy, di ba? Hindi naman ako marunong. Kung nag-aral lang ako guys na marunong ako, nanonood naman ako sa mga video diyan sa YouTube, pero siyempre iba talaga yung malakas ang loob, di ba? Kaya nga ito napakasakit guys kasi iisang anak niya namatay pa. Yun ang masakit. Yan ito nilibing namin dito guys. Nilibing ko dito, ang laki. Nilibing ko dito, may picture siya pero hindi ko gustong hindi ako marunong mag-edit yun guys.
Nasa niya, inano ng asawa ko. Dito niya, nag-ano siya ng, nilibing namin dito kasi malaki, ang laki yung baboy, grabe, mahaba. Yan na lang guys ang may ano ko, sana yung mga makapanood nitong video ko na to, mapanood nyo ito, sana maliwanagan din yung anak ko, na maintindihan niya yung kalagayan, na yung buhay natin, at saka buhay ng hayop, mahalaga. Pero siyempre, nagpasalamat na lang ako kasi ganyan lang ang nangyari guys, kaya bahala na ang Panginoon, sana maunawaan din ang anak ko at sana matuto pa rin ako para sa ganun, ano ko na yon, parang experience ko na yon sa buhay ko na hindi ko makakalimutan yung nangyari ngayon. Kaya maraming salamat at sana maturuan nyo rin ako, matulungan kung ano yung maisuggest yun na may magandang para sa mga baboy. Maraming salamat and I love you. Sana mga subscriber ko dyan, hindi pa rin kayo mag-iwan sa akin. Maraming salamat.